Yun, good morning mga kaingat. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kamusta po kayo dyan? Sa lahat po ng mga OFW na patuloy pa rin po nagtitiwala at sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Lagi po kayo mag-iingat dyan mga kaingat. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ingat din po kayo, lalong-lalo na ngayon ay El Nino dito sa Philippines. Medyo mainit ang panahon. Lagi po kayo magbabaon ng tubig. Sa lahat po ng mga OFW na may relative na farmers dito sa Pilipinas, advise nyo po yung relatives nyo na laging magbabaon ng tubig. Kasi sobrang init po ngayon. At yung mga probinsya like yung Mindoro, sobrang init. Tagtuyot na po talaga. Kasi karamihan ng mga farmers nalugi na kasi yung mga pananim nila natutuyo, yung mga lupa nagkakrak na. So mag-iingat po kayo dyan sa Luzon at Visayas at Mindanao. Mag-iingat po kayo. Kamusta po kayo? God bless po sa inyong lahat. Lagi lang po tayong magdarasal sa anumang pong problemang hinaharap. So for today's vlog mga kaingat ay sasamahan ko po si Mary sa Commonwealth Hospital dahil na-required po ng oncologist niya na kailangan magpa-whole abdomen after ng 3 chemos niya. So kasi yung binigay sa kanyang medicine na pang chemo is ano lang po muna, tawag dito parang standard lang po muna yung gamot na 3 times. So kung responsive po yung body ni Mary sa gamot, mas maganda po mga kaingat kasi continuous lang po yung chemo niya for 6 to 8 session. Depende po yun sa oncologist niya. So kung resistant naman po, hindi po responsive yung body ni Mary, sabi ng oncologist niya magtataas po ng dosage ng gamot. So sana pinagdarasal namin na hindi na magtaas ng dosage or responsive yung gamot niya sa mga una niyang chemotherapy, para continuous lang yung niya chemo for 6 to 8 session. So maraming salamat din po pala sa mga may karamdaman na nag-PPM po sa akin na nakakaranas din po ng pinagdaraanan namin. So dasal-dasal lang po tayo, laban lang, lalong-lalo na yung may mga relatives na may ganito rin pong karamdaman at kung ano pa pong mga karamdaman like dialysis, mga pinagagamot po yung magulang. Dasal lang po tayo, wag lang po tayong susuko. At alam ko naman na hindi ibinibigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin. Kasi tulad nung kaibigan ni Mary na nagkaroon din pero tuloy lang ang laban. So samahan nyo kami mga kaingat at alis na kami kasi schedule ni Mary is 8 AM. May duty po kasi ako ng 11 to 7, so kailangan din po naming matapos at makabalik. So ingat po kayo dyan mga kaingat at anytime inihintay ko lang po si Mering lumabas para alis na po kami. Ingat po kayo dyan mga kaingat. Walang traffic pero maaga pa naman 7:30 pa lang mga kaingat, malapit sa SM Fairview, sa Sabarte. Ito na kami SM Fairview mga kaingat
Tabi lang kasi ng SM Fairview yung ano, Commonwealth Hospital. Kaso iikot pa. Sa mga kaingat, Commonwealth Hospital na kami. Lapit lang, bumiyahe lang kami ng ano 30 minutes. Park muna mga kaingat. Sa mga kaingat, punta na kami ng laboratory. So mga kaingat, iniintay ko na lang si Mary. Mag almost 1 hour na siya sa loob kasi naka CT scan siya. Pumasok siya sa loob mga mga 9:05. So until now di pa siya lumalabas. 10:05 na. Yun. So nung before siya operahan dati, dyan din siya pumasok. Dito yung ano niya, di ba? Yung wheelchair niya nandito. So paglabas nun, hihintayin namin yung result tsaka yung disc. So yun yung ipapakita namin sa oncologist niya. So hintayin ko na lang. Okay ka na? Okay na siya mga kaingat. Ang nangyari doon? Hirapan kumuha ng ano. Ha? Hirapan kumuha ng ugat. Yan, tapos na siyang CT scan mga kaingat. Malamig sa loob. Asa yung tusok sa'yo? Wala na. Hindi na kayang makita. Lamig sobra. Ha? Lamig. Malamig sa loob. Sobra. Sobrang lamig talaga. Mga nasa loob ng freezer. So hintayin na lang namin yung result, tapos pwede na kaming umuwi. Sobrang sa mukha na lakas. So mga kaingat, okay na yung CT scan ni Mary. Uwi na kami. Ito nga pala yung kaibigan ko. Shout out. Hoy! Hello! Hindi, nagpa-CT scan paka third finger yan. Alam mo bro, si Sheila ganun din. Kaya? Kailangan. Salamat din lang. Dulas. Sakit yung braso mo? Ito, masakit yung braso niya mga kaingat kasi nakailang tusok. Hindi makita yung ugat niya. Nakailang tusok me? Hindi naman, isa lang naman kaya lang parang ano. Parang Backflow kasi yung ano nung sinasaksak na yung contrast ko. nag-backflow daw mga kaingat yung sinasaksak na yung contrast sa kanya. So hindi naman mainit, kaya okay lang, malapit lang naman kami. Kaya biyahe muna kami kasi susunduin pa namin si Bon.